Ang galing din nito si Pink Lacson. Pero tingnan mo, akala niya siguro nakakalimutan natin na siya ang nag-author na magtayo ng bagong Senate building dyan sa BGC. Sa halagang initially 24 billion pesos ang budget. Siya ang author niya na para lang magkaroon sila ng magagandang opisina. Mga luxurious, bino mo 24 billion para sa opisina ng 24 na senador. Yung 24 billion, lumobo na ng 32 billion pesos. Kung yan ba, sa halip na inotor mo yan, Ping Lacson, na building para lang kayo maging mayayaman na nakaupo dyan, nagpapakasasa sa kayamanan ng taong bayan. Kung yan ba inilagay nyo sa flood control, o di sana nakatulong. Hindi dapat talaga tayo sumusunod sa interes ng ibang bansa, kundi dapat sa interes natin. Yan ang ginawa yung ginawa lang na pagpapatalsik Presidente Duterte, limang administrasyon. Ang parang pinaglaban nila ang interes ng dayuhang ICC, hindi ang interes ng mamamayang Pilipino. Otherwise, hindi nila inaresto, illegal, dinitini, illegal, pinakulong, illegal. Isang mamamayan. Tapos sasabihin nung meron tayong topic dyan, una na kita, yung si PNP Chief. Marikina, galing tayo doon kahapon. Palis tayo doon, alas 6. Yan yung okay na. By this time, dapat okay na. Wala tayo ngayon doon. Nasa Quezon City na tayo. Si Inday Sara naman, di ba, sabi niya, kahit hindi niya ako bigyan, basta ako, gagawin ko, trabaho ko bilang Vice Presidente. So, humingi siya ng ganong kalaki. Kung bigyan siya, okay. Kung hindi naman, pagkakasya niya. Well, there is nothing more to add what she said. Tama naman yung sinasabi. Hindi ko pa rin nakakasiguro kung matutuloy kasi yung Korte Suprema merong nakabinbin na kasunod. At meron na siyang direktiba sa dalawang sangay ng legislative branch. Sagutin nila yung mga katanungan na mahirap sagutin. Sapagkat kagaya nung sinasabing yung bang Secretary General nyo, may discretion niya na huwag mag-transmit ng complaints na tinanggap niya. At kung meron man, ano naman legal authority niya? Anong legal basis niya? Like yung tanong na ilang session days bago niyo sinumite sa Committee on Justice. Wala nga sinumite. Kahit yung ilan ba yung bumoto? 2/3? Wala rin sinumite yan under the Constitution. Kailangan, pag natanggap ng House of Representatives sa isang complaint, in 10 session days, kailangan i-calendar mo na. Bigay mo na sa order of business. At after that, i-refer mo na sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice naman, meron 30 days na pag-aralan nila. At after that, 10 days na naman, i-kalendari mo para yung kanyang rekomendasyon ibigay naman sa plenary. Wala, hindi lahat nga nangyari yan Kaya hindi ko alam kung paano nila sasagutin niya. Kaya hindi ba sa artikulo ko sinabi naman, may probability na baka pawalang bisa yung complaint na yan. Or maybe constitutional defects. Kaya hindi pa sila nakakasiguro. Anyway, kung mauna, problema lang dyan, baka hindi pa magdesisyon ng Korte Suprema. Meanwhile, tutuloy ang paglilitis. Pero meron namang aksyon. Ang balita natin, may umiikot na resolution para ibasura ang impeachment complaint. Isa sa mga senador ang mag-ahain ng isang resolution. O kaya naman, kung wala naman, meron na nakabinbin na motion to dismiss the complaint
for lack of jurisdiction because it violated the 1-year rule ban on filing impeachment complaints. So kung mangyari yun, ay wala na naman trial. At kung may trial naman, kaya nga na sinabi, kaya i-dismiss o ituloy. Palaging panalo dyan si Inday Sara. Pag tinuloy mo, wala namang kakaso-kaso. Wala namang kaibibidensya. Puro puro lang naman politika ang dahilan dyan. Kaya naipahal yung mga sinasabi lang, confidential fund, interest, ano pa, corrupt and corruption, puro wala naman naman yun. At kahit na nga meron na malabong mangyari, walang bobotong ano yan, walang bobotong conviction maliban doon sa mga sagad na kaliwa o sagad na dilaw o pink. Ang mga politiko yan, dahil alam nila ayaw ng taong bayan ang impeachment, boboto ng acquittal yan. Kaya either panalo niya si Inday, kaya huwag na ako kayo mag-alala. Kayo namang mga ayamot, nabubuisit, nagagalit, at yung ano dinidelay at tatagal. Kaya ano problema nyo? Pwede nyo namang i-refile kung ma-dismiss. Ha? Pag ma-dismiss, pwede nyo i-refile for next year. Problema nyo kung magkaroon ng trial at ma-abserto. Yan. Yan ang problema nyo. Well, ang katotohanan yan, yung unang-unang desisyon ni Presidente Duterte, nung presidente siya, ayaw niya talagang patakbuhin niya ang presidente. Kahit na ang tao gusto siyang patakbuhin presidente. Marami na ang nagtayo ng mga organisasyon sa buong Pilipinas para patakbuhin siya. Pero si Presidente Duterte, matagal na sinasabi na ayaw ko na tumakbo yan. Kasi nakita ko ang hirap ng pagiging presidente. Ayaw kong danasin yan, dinadanas ko ngayon. Kaya ayaw ko siyang tumakbo. That was the initial thoughts of the president. And then after that, nagkaroon ng pagbabago ang isipan niya. At nung malapit na yung filing, kung matatanda mo, ako ang masigasig na pinapatakbo kong presidente yan. Kasi ako nga nagsimula ng draft presidente o presidente, vice presidente Inday Sara sa Hong Kong pa. I think inumpisahan ko yan sa Hong Kong 2017, a year after the former president assumed the presidency. Nung nagpapasalamat yan sa Hong Kong, OFW, sumikot siya. At doon, in a gathering, sinabi ko na kung merong anak, si Macapagal na naging presidente at si Cory may naging presidente, bakit naman hindi po pwedeng itong si Inday Sara, anak ni Presidente Duterte maging presidente? I started that. And then, yun nga, parang snowball. And then, kami ng organisasyon, takot-takot na. Pagkatapos, kung matatanda mo, pinunukala ko, tumakbo kayong dalawa, presidente at vice-presidente. Pareho nila ayaw. Ayaw talaga ni Inday Sara din, ha? In fairness, talagang ayaw niya rin tumakbong presidente or vice-presidente. Yan ang istorya niyan. Pero nung maglaon, nakita ni Presidente Duterte the wisdom of her running for president. Kaya nga, ilang beses niyang pinunta niya sa bahay at inaalok niya. Kinukumbisi niya. Pero ayaw nga tumakbo eh. Kaya matatandaan mo, nag-iwan siya ng dalawang envelope na nakalagay doon. Kung sakali mong magbago isip mo, pag tatakbo kang presidente, gawin mong vice-presidente si Bongo. O kaya naman, kung ayaw mo talagang tumakbo, si ang tatakbong presidente, si Bongo, at ako ang vice-presidente. O hindi ba, doon nagsimula yung dalawa.
Kung saan parang ang feeling nung Inday bakit mo ko ninitikta na. Dalit sabi, ako naman, ginawa kong lahat para mapatakbo siya. At nung itinaas niya ang kamay ko dyan sa Cebu, sinabi, pag tinaas ko ang kamay mo, sir, ibig sabihin, tatakbo na ako. That's the whole idea. Taas mo na kamay ko dahil kandidato ko sa Senado. At 3 beses niyang tinaas, iba-iba ang damit ko. Kaya effectively pumayag siya. Kaya lang, after a few days, nabago na naman ang ihip ng hangin. Nag-slide siya for personal reasons. Oh. Kaya, yun ang istorya noon. Ngayon, dahil nga nakikita na naman ni Presidente Duterte yung nangyari sa kanilang dalawa, sa bayan, na kailangan yung sinimulan niya, yung mga ligasiya, yung mga ginawa niyang programa, kailangan may pagpapatuloy at nakikita niya na si Inday Sara po pwedeng gumawa nito. Kaya, okay na naman sa kanya na tumakbo si Inday Sara. Yan ang story. Well, you don't need the law to require a vice president or any person, any Filipino citizen to listen. Yung tayo, mga taxpayers, mga mamamayan, gusto nating makinig sa ibabalita ng presidente. Pero, ang problema nga, kung wala namang bagong sasabihin, binobola lang tayo. Sasabihin ganito, pero hindi naman totoo. Sasabihin, okay ang flood control, pagkatapos biglang bumaba. Talagang mawawalan kang ganang makinig o umaten. Yan ang katotohanan dyan. Alam mo, pinag-uusapan yung bang. Di ba ngayon, bahang-baha na naman tayo. Alam mo, my attention was called, ewan ko kung nakita mo, meron ka bang kopya ng Daily Tribune dyan? Tara? I can look it up, attorney. Ito ang headline. No? Basahin mo. Anong headline? I can only read the first line. Lacson fumes over flooded budget. Alam mo itong si Pinky Lacson. Ibigyan natin to, pero ang banat niya, sabi niya, yung budget na naman, yung isang dyan sa Mindoro, ilang bilyon yun. Basta ang punto niya, bigay ng malalaking budget sa hindi naman kailangan. Madaling sabi, may corruption na naman. Ang galing din ito si Pink Lacson. Pero tingnan mo, akala niya siguro, nakakalimutan natin, na siya ang nag-author na magtayo ng bagong Senate building dyan sa BGC. Sa halagang initially 24 billion pesos ang budget. Siya ang author niya na para lang magkaroon sila ng magagandang opisina. Mga luxurious, bino mo 24 billion para sa opisina ng 24 na senador. Yung 24 billion, lumobo na ng 32 billion pesos. Kung yan ba, sa halip na inotor mo yan, Ping Lacson, na building para lang kayo maging mayayaman na nakaupo dyan, nagpapakasasa sa kayamanan ng taong bayan. Kung yan ba iniligay nyo sa flood control, o di sana nakatulong. Hindi yung kung pumorma ka kasi, alam mo, so righteous ka, and yet, meron kang galaw na contrary to your presentation to the public. Yan ang ayaw ko. Alam mo, pag balat kayo, talagang kinakanta natin yung balat kayo pala. Ang buhay sa mundo. Teka, naalala ko tuloy. Itong isa pang balat kayo. Doon sa mga balita kayo, itong si kapatid ni Presidente, si Amy, talaga nagsisumiksik. Sumama na naman kay Inday Sara at gusto siyang bumisita. At meron na naman siyang may mga pasari, meron naman siyang banat sa kapatid niya. Talagang ibigay pakita na talagang Duterte siya. Pero ang katotohanan, ito, para sa kanyang sarili lang yan. Kung anong mabuti sa kanyang interest, yun ang ginagawa niya. Kaya ayaw natin ng mga balat kayo. Dahil sabi, ibig sabihin ni BP, Inday, Miss Abante, maging Miss Atras ka na muna. Yun ang ibig sabihin nun.
huwag ka na kasing, para din si, si Clara, huwag na kayong magsasaw-saw kasi sa mga teritoryong hindi dapat yung saw-sawan. Stick to your sphere. Huwag na kayong mag-crossover. Wala alam nyo, talagang ang publisidad, napaka malaking magnet o attraction diyan sa mga nabigyan ng pagkakataon magkaroon ng plataforma. Yan lang yun. Ang sabi natin, hanggang ang gobyerno ay pinapayagan ang uri ng gambling. Kasi marami tayong legal na gambling, di ba? Talagang may hirapan ka na ipagbawal mo yung iba pang uri ng gambling. Hindi ka magiging consistent. Kung ayaw mo talaga ng gambling, eradicate mo din lahat na klase ng gambling. Ngayon yung online gambling naman, tama si Inday dyan, na talagang hindi mo makokontrol. There is only one way to control yung online gambling. Paano? Kasi ang minimum requirement ng online gambling 10 piso. Kaya-kayang mag-invest ng 10 piso ang mga bata. Pero pag ginawa mo 10,000 yan, 10,000 ang minimum na pagsusugal mo dyan, wala na. Wala. Ang mga bata, definitely hindi makakapasok na. Wala silang pagkukunang pera. Alam po niyan, ever since nung tayo pa, wala pa tayo sa Malacanang, sinusulong natin ang ating pagiging malayang bansa, kailangan palagi ang galaw natin ay sa interest natin. At nung panahon ni Presidente Duterte, siya ang author ng foreign policy na nagsabing, friends to all, enemy to none. Kaya nga, nagipagkaibigan siya sa China, sa Russia, pati sa Korea. Kasi nga, ang feeling niya, yung relasyon natin dito sa ating mga kapitbahay na bansa o yung malayong bansa, ay kailangan batay palagi sa ating interes. Kung kontra sa ating interes, hindi tayo dapat magipagkasundo. Kaya ang problema kasi, yung mga nakaraang administrasyon, sunod-sunuran lang tayo sa Amerikano. Hanggang ngayon, bumalik na tayo kasi nung panahon ni Presidente Duterte, hindi umuubra ang mga patakaran ng Amerikano sa atin. Pero ngayon, balik na naman tayo. Kaya nga, hindi ba, si Presidente Duterte ang nagpahinto nung EDCA. Di ba yung tratado na binibigyan natin ng mga base militar, pinahinto niya yan Pero nung pumasok ang bagong administrasyon, is tinuloy. O kaya, tinamo, ngayon, ilan na ba ang EDCA sites? How many military bases are there in the Philippines today? Talagang tayo na ngayon ang base ng mga armas ng Amerikano kung saan magagamit ito laban sa mga kalaban nila. Siyempre, yung mga kalaban nila, pag ito ay pinaulanan mo ng mga armas, mga bomba, mag-nuclear man o hindi, di siyempre gaganti. Sino magagantihan nila? Ito ang pinakamalapit kung nasaan sila. Di tayo damay. Kaya hindi dapat talaga tayo sumusunod sa interes ng ibang bansa, kundi dapat sa interes natin. Yan ang ginawa yung ginawa lang na pagpapatalsik Presidente Duterte. Di ba ang administrasyon? Ang parang pinaglaban nila ang interes ng dayo ang ICC, hindi ang interes ng mamamayang Pilipino. Otherwise, hindi nila inaresto, illegal, dinitinik, illegal, pinakulong, illegal. Isang mamamayan. Tapos sasabihin nung meron tayong topic dyan, una nakita, yung si PNP Chief, siguro, mamaya na siguro, para hindi natin maulit. Meron kang topic dyan na gusto mong itanong Basta, ang punto natin, kailangan, our country should always decide on the basis of
our own interest and not the interest of other countries that want us to cooperate with them. If the cooperation would mean our own destruction, eh bakit tayo sasama? Kahit paano kapalit niyan. Kahit ano pang kapalit niyan, tinanggap mo nga yung kapalit na tayo giginawa. Halimbawa, tayo yayaman. Eh pag tayo naman ay binomba ng binomba, di wala rin, useless din. Kaya dapat yan ang ating magiging batayan, our national security and interest. Marami. Unang-una, yung mga nagpayag niyan. As I described him before, he is a tower of ignorance and nonsense. Bakit kanyo? Tingnan mo yung mga sinabi niya. Sabi niya, yun daw sa ICC, ano raw bang gusto natin pang patas? Patas na patas ang laban dyan sa batas. Sa ganyan, mga foreigners yan. Hindi sila nakikialam sa atin. Kumbaga hindi sila interesado. Tingnan mo. Nakialam nga eh. Nakialam itong mga foreigners, yung ICC. Paano mo sasabihin na wala silang pakialam? Ha? O, ano pa mga sinabi niya? Ano pa yung sinabi niya? Inday. Sara kay Inday. Sara ka kasi kayo. Inday, Sara. Meron. Yes. Ano pa yung portion na yun? Wait lang, Atty. Sal. Nawala ng pag-asa na makakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Kaya wag nating kalimutan that they are just Filipinos and not foreigners. Wala daw silang ibang mapupuntahan, Atty. Sal, sa panahon ngayon. Kaya sila lumapit sa ICC. Tingnan mo, kung bakit towering of ignorance and nonsense siya. Biro mo sasabihin niya. Kasi daw, si Presidente Duterte, yung mga nagreklamo sa kanya, walang makukuhang hustisya. Kasi nung panahon niya, hindi makapile ng kaso. Tingnan mo ha, 3 taon na nga na naupo ang bagong administrasyon. Wala na sa kapangyarihan. Wala nga kayong kasong ipinail. Pati yung SOJ nyo, sinasabing wala kaming ebidensya. O pagkatapos, kung wala kayong ebidensya, ba't yung inaresto, dinitini, at itinapon, at ngayon pinaglilitis nyo. Sabi nyo, itong si Presidente Duterte ay nag-commit ng krimen, isang Pilipino, laban sa mga Pilipino, at ginawa niya ang krimen dito sa bansa. Bakit hindi nyo nililitis dito? Hindi ni-demanda nyo. Bakit kailangan pang itapon nyo ron? Tapos sasabihin nyo, walang pakialam. Nakialam nga sa atin, nag-issue nga ng warrant of arrest. Nag-cooperate nga kayo, nilabag nyo ang batas nila, nilabag nyo ang batas natin, nilabag nyo nga lahat eh. So paano mo sasabihin? Meron pa, ano yung huling sinabi niya? Meron siyang last statement. Sabi mo yun dahil. Tara. So ano daw ang mga nirereklamo ng DDS na ito? Shortcut na lang ang lahat. Hindi pwede ang shortcut dahil sa kaka-shortcut na yan. Ito na nga ngayon, kapag tinanong na sa isang formal investigation, bigla na lang magsasabi sila that I have the right to remain silent, I have my right against self-incrimination. Kaya inuulit daw niya yan sa mga enablers. Tingnan mo yan. Lalong nagpapakita na tao ng ignorance eh. Bakit kanyo? Sabihin niya, pag may pinapatawag daw dun sa Kongreso, ini-invoke nila yung kanilang right to remain silent, right against self-incrimination. Ibig sabihin, itong si Tower, ayaw niyang gamitin yon. Kung hindi ka ba naman, iyon ay karapatan ng bawat mamamayan sa saligang batas. Ibinibigay niya yan, ba't mo tinatanggal sa kanila ang karapatan na yan? Kung ikaw ay nagpapatupad ng batas, dapat ipatupad mo ang karapatan na ibinibigay at hindi mo binibigyan ng sagabal at kinukundina ang kanilang pag-exercise ng kanilang karapatan. O hindi ba? Kaya tuloy nagiging tower of ignorance ka and nonsense. Yan ang problema. So, kung ako ikaw, stop talking. Isipan mo na lang bibig mo, magtrabaho ka na lang. Baka sakaling pag makakita ng taong bayan na magandang ginagawa mo,
mapatawad ka doon sa ginawa mong pag-arestong iligal ni Presidente Duterte. Hindi yung ano ba, mali ka na nga, pinagtatanggol mo pa ang mali. Tumahimik ka na lang. Trabaho ka na lang. At bilang tagapagpatupad ng batas, Attorney Sal, tulad po ng sinabi nyo, mahalaga na alam niya rin po itong mga bagay po nito. Siguro kailangan niya ng onting lesson po sa inyo to make him more fit para po sa kanyang tungkulin ngayon sa gobyerno sa Pilipinas. Alagay ko, ikaw na lang, Sarah, kasi mukhang mas may alam ka pa sa kanya. Ikaw na magturo sa kanya. Tagal na, noon pa, wala pa tayo sa Malacanang. At saka, tanda mo, nung nasa Malacanang, diyan galit na galit si Presidente Duterte. Doon sa noong 2006, nung ang panukalang batas na yan, ay inihain at ipinasa. At ang motor niya ay si Pangilinan, si Francis. Kaya galit na galit si Presidente Duterte sa batas na yan . Kasi sabi niya, dahil dyan, nung in-exempt mo yung mga batang yan, sila ang mga naging kriminal. Mga pusakal na mga kriminal. Kasi gumawa sila ng krimen, hindi mo sila binigyan ng kaparusahan dahil naging exempted sila o lumaki silang kriminal. Kaya yan. Kaya tama yung ginagawa ni Senator Robin Padilla. Panahon na, dapat noon pa nga, may mga nauna pang mga senador. Gaya niya, si Lacson, dapat isa sa mga ginawa niya, hindi yung gagawin niya, magpapatayo siya ng, ng building worth 32 billion para lang mag-opisina siya doon. So, kung yan ba ginawa mo, na de-reduce mo, lalong-lalo pa, dati kang PNP chief, law enforcer ka pa naman, dapat alam mo na mali yung batas na yun, pero wala ka namang ginawa rin. Nantayin niyo pa si Robin Padilla na siya nagsulong ng ganitong batas upang mahinto na ang lawak, paglaki ng mga kriminal na nanggaling sa nung kabataan pa nila, gumagawa sila ng mga krimen, pero ini-exempt natin, hindi natin binibigyan ng kaparusahan. Dapat nga, sa USA, dapat noon pa yan, sinulong. Dapat suportahan nila, sapagkat maganda yan, na yung, alam mo, mga bata ngayon, matatalino, magagaling. Kaya hindi mo sasabihin na walang mga discretion na yan. Meron na sila mga judgment, alam na nila ang mabuti at masama. Kaya pag sila gumawa ng krimen, alam nila yon. Hindi totoo yun na hindi nila alam. Alright, maraming salamat, Attorney Sal. And since we have already read a first text message po kanina, magpapatuloy na rin po ako dahil ilan na lang pong minuto ang natitira sa programa, Attorney Sal. So we will be moving on to our second comment, Attorney Sal, that we received from Rosary Around the World, Sacramento, USA. Attorney Panelo and SMNI Patriotic Team Family. KOJC, one of the decent, honest religion in the world. Thank you for your teaching, Pastor Apollo Sikibuloy. And from Mother Chilling, a comment from YouTube, bakit Attorney Panelo may simpatsya pa rin ba ngayon ang Supreme Court? Yung habeas nyo kay PRRD, ano na? Yung oral argument sa BICAM na anomalous budget, ano na? That's just a few sa sandamukal na reklamo ng bayan sa Supreme Court. Pakisagot po, salamat. Kasi isang damukal na petition din ang tinatanggap ng Korte Suprema. Kaya I can understand bakit natatagalan. Pero maaari bang hindi sila umimik dyan? Meron na nga silang, di ba? Nagkaroon sila ng aksyon doon sa isang petisyon sa impeachment complaint. Siguro susunod naman yung petisyon na inihain namin ng aking anak na si Paulo ng kasama niya pang abogado sa UPT. Hopefully, magkaroon tayo ng oral arguments at naghahain na kami ng to send it for oral arguments, nag-aantay na lang kami. Siguro magpapaluli pa kami ng pangalawang motion to set the petition for oral arguments para tayo ay mapakinggan na ng Korte Suprema at ang Korte Suprema naman, pagkatapos tayong mapakinggan, magbigay na ng desisyon sa pagbabalik ng Presidente Duterte dito sa ating bansa. And from Mel on the Go, Attorney Sal, sabi niya, maniwala kayong wala pang hawak sila Bersamin. Meron na yan, pinaplansya lang. Anong hawak? Kulang-kulang yung text niya, Attorney Sal. Yung kay Bato daw, Attorney Sal.
Mga ebidensya ng ano puro gawa-gawa naman yung ebidensya. And from the Flying Horse is Kapilipinas, ibinalik na si PRRD o ibalik na si PRRD ng buo at buhay. Panawagan din ng karamihan sa mga Pilipino, of course. And the last one, Attorney Sal, from Mercado Cathy, a comment from Facebook. Good AM, SMNI, KOJC, and former President Rodrigo Duterte. Kapit lang po tayo, Tatay Digong. Kanino tayo kakapit at saan tayo kakapit? Sa Diyos, of course. And Attorney Sal, so that would be our last comment and text message that we'll be reading for today's episode. Meron po ba kayong gustong pong ipayo sa mga tagapanood po, Attorney Sal, especially ngayong panahon ng tag-ulan, napakalakas na ulan, Attorney Sal? Ano po ang inyong pong parting message? Alam po ninyo, talagang matindi ang ulan, yung mga bagat na yan. Kaya kung wala naman kayong gagawin of such an urgent matter, kung walang urgency, manatili na lang kayo sa bahay. Meron akong isang kaibigan nagkikwento sa akin na ulanan siya, nabasa siya, naglalakad siya sa ulan dahil walang dumarating na Grab, walang taxi, tapos yung driver pa, nasinakyan niya, dilapidated na nga. May mga komentary pa, ma'am, ganda nyo sa ulan na. Naku, Diyos ko, sabi ko, delikado yung mga komentaryong ganyan. Baka nga ako dahil basang-basa ka, transparent na yung katawan mo. Mabuti ka ako at inatin ka pa sa bahay nyo. Kaya wag na ho kayong lalabas. Manatili kayo dyan muna sa bahay nyo. Sa saan ba't hindi matatanggal yung ulan na yan? Mas safe dyan sa loob ng bahay.